Bandang kasampulang gabi, sinimulang sindihan ang mga kwitis ng udyok at pagsisimula ng dula. Pinangasiwaan ni Don Filipo ang gabi ng pista. Nang mga oras na iyon ay magkausap ang tenyente at si Peloso Potasio tungkol sa pag-ayaw ng Don sa kanyang tungkulin. Ano po ang gagawin ko? Di tinanggap ng alkalde ang aking pagbibitiw. Tinanong niya pa ako ng ganito. Naniniwala ba kayong walang kakayahan kayo upang tumubad sa inyong mga tungkulin? Pinagbayo ko po ang aking pakikusap, ngunit pag-usapan namin ang mga bagay na ito pagkatapos ng pista. Putol ang kanilang pag-uusap sa pagdating ni Maria Clara at ang kaibigan. Nagsimula na ang palabas na pinangunahan ni Nachananay at Marianito ng Crispino de la Comare. Lahat ay nakatuon ang pansin sa dula, samantalang si Padre Salve ay nantaran ang pagkakapitig kay Maria Clara. Tapos na ang yugto ng palabas ay biglang dumating sa Ibarra. Makailang saglit ay nagtindig si Padre Salve at lumapit kay Don Filipo. Si Padre Salve ay masungit na nagsasalita, samantalang si Don Filipo ay sumasagot naman ng banayad at marahan. Dinaramdam ko pong di kayo mapulakan. Si Ginoong Ibarra, isa sa mga umabuloy ng malaking halaga at may karapatang manatili rito, samantalang di siya nanggugulo. Datapot, hindi ba panggugulo ang basaguluhin ng mabubuting Kristiyano? Walang iniwan niyan sa mapagwala ng loob sa gitna ng mga tupa. Mananagot kayo sa bagay na ito sa harap ng Diyos at sa mga may kapangyarihan. Kailan may pinanagutan ko po ang mga bagay na nagawa ko sa sariling kapasyahan, Padre. Ngunit, ang aking maliit na kapangyarihan ay di nadudulot na ako'y makialam sa mga bagay-bagay na pagsimbahan. Ang mga ibig umilag ay huwag makipag-usap sa kanya. Si Ginoong Ibarra ay di naman namimilit kanino man. Ngunit iyo pagbibigay doon sa panganib at ang umiibig sa panganib din na mamatay. Wala po ako nakikita ang panganib, Padre. Ang Ginoong Alkalde at ang Kapitang General na aking mga puno ay nakipag-usap kay Ginoong Ibarra sa buong hapon ito at di ako ang makakapagbigay aral sa kanila. Kung di ninyo siya palalayasin ay kami ang aalis. Labis ko pong ikakalungkot ang ganyan, ngunit hindi ko maaari palayasin dito ang sinuman. Ang kura ay nagsisi sa kanyang ginawi, ngunit wala na siyang ibang magagawa. Sa inis ay umalis ang mga pare sa kalagitnaan ng dula. Ilang saglit pa ay nagpaalam na rin si Ibarra kay Maria Clara upang paroonan ang nalimutang tipanan. Nangako siya na babalik bago matapos ang dula. Sa kalagitnaan ng dula ay may lumapit na dalawang Guardia Civil kay Don Filipo at iniuutos na itigil ang dula dahil nabubulao sa pagtulog sina Doña Consolacion at Alperez. At bakit? Sapagkat nagkakagulit po ang Alperez at ang kanyang asawa at di sila makatulog. Sabihin ninyo sa Alperez na kami binigyan ng paintulot ng alkalde at walang karapatan ang sino mang magbawal sa amin. Ngunit kailangan pong pigilin ng palabas. Tinalikuran ni Don Filipo ang mga sibil na nagsialis. Hindi ito mapagbigyan ni Don Filipo kung kaya't nagkaroon ng gulo. Ano ang nangyari? Nang pagtangkaang patigilin ng mga musikero, hinuli ng mga kwadrilyero sa tribunal ang dalawang Guardia Civil. Nagkataon na nakabalik na rin si Ibarra sa mga sandaling iyon at hinanap kaagad si Maria. Kumapit naman kaagad ng sindak na dalaga sa bisig ni Ibarra habang si Tia Isabel ay naglitanya ng panalangin. Sa galit ng mga kalalakihan doon ay pinagbabato nila ang Guardia Civil na uminahon lamang sa pakiusap ni Elias na inabisuan naman ni Ibarra sapagkat wala silang magagawa ni Don Filipo sa bagay na iyon. Sa kanyang pangitain ay nawala ng malay tao si Maria at si Ibarra ang kumarga sa dalaga. Sa ganoong pangitain ay nagbistula itong baliw at nagtatakbo papunta sa bahay ni Kapitan Tiago upang makasiguro na hindi totoo ang kanyang takot. Nakahinga lamang siya ng maluwang nang makita niya ang anino ni Maria Clara at Tia Isabel mula sa bahay ng kapitan. Uwi na ito na masigurong hindi kasama ng dalaga si Ibarra. Created using Powtoon.